Tapos, ngayon naman, punta tayo sa kalsada. Papasyal ko kayo dun sa, sa mass grave na yung sinasabi ko kahapon. So, ayan. Ito yung iskinita namin dito. Mariwana. Happy New Year! Happy lang. New Year lang pala. So, ito yung iskinita namin dito. Doon na lahat! Doon na! Ayan. Papunta ng kalsada. Ito yung bahay ng best friend ng nanay ko. Ayan. So, nag-vlog ako. Puntahan natin yung puntahan natin yung sinasabi ko kahapon na pinaglibingan namin nung anak ko, nung pamangkin ko, nung pinsan ko, nung lola ko, yung mga kapitbahay ko dito nung 2004 nung gumuho yung building dito, nung bagyong Winnie. So, ito po mga kalabuyo yung kalsada papuntang Maynila. So, ayan. May bagong bahay dito. Gusto ko yung itsura ng bahay nila. Ayan. Tapos yun, ang ganda. Gusto ko yung ganyang bahay lang. Tapos, ito yung ito yung sapa. Yung inakit namin kahapon diyan, no. Yan yung dinaanan namin. Ayun yung dinaanan namin, ang taas. So, ito yung sapa. Teka, tingnan natin. Ayan. Ay, wala na, hindi na makakadaan pala. Ayan. May tubig siya ngayon. Dati natuyo na to eh. Dati natuyo na to. So, ayan, malinis na. Nakakatuwa naman. Diyan kami nun dati naglalaba, naliligo. Pagkaligo namin galing sa dagat, diyan kami nagbabanlaw. Malinis na ngayon dati kasi ang daming tambak ng mga naputol na puno. Tsaka mga dahon. Ngayon nalinis na pala. So, ayan. Pwede nang liguan. Yan yung dinaanan namin kahapon pag-akit namin dun sa pasyal ko kayo dun sa dinaanan namin kahapon. Kung gaano katarik ka. Kalaan nyo, nagluluko lang ako. Halika, dali! Halika! Mga kapitbahay ng kaklase ko. Mga kapitbahay. Ayan. Tapos, guys, etong kalsada na to, papunta sa bayan namin. Ito, papuntang Maynila. So, yun, tara. Punta tayo dito. Ayan o, tingnan nyo kung gaano katarik yung inakit. Yan yung binabaan namin kahapon. Tapos dito kami dumaan kahapon. Dito. Ayan. Tapos, alam ko dito yun eh. O somewhere here, yung mass grave. Ilan sila doon? Parang, ilan ba sila doon? Basta isang yun eh, lampas tao yung hukay namin, puto sila doon. Dalawa yun eh, yung ginawa namin ditong yung pinaglibingan namin sa kanila. So, dati takot silang pagkagabi, nung mga bago pa lang pagkagabi, takot sila silang dumaan dito. Tapos, parang naging tourist attraction tong lugar na to nun kasi, gabi-gabing tinitirikan ng kandila ng mga kapitbahay ko. Pagkagabi, yung sa mga hindi nakakaalam, pagkagabi, maganda naman din siyang tingnan kasi may ilaw. Pero sa aming mga taga rito, hindi siya Kurabos? Halika, samahan mo ako. Yung pamangkin ko. Ayan. Jorine, kumusta? Hanap ko yung sana nga banda dito yung yung pinaglibingan natin dito. Sana yung banda dito ba yun o doon? Dito sa may sagingan? Tara. So, yun. Pupunta kami doon. Ipapasyal ko kayo doon sa dito daw. Dito daw. Hindi ko na matandaan kasi ang dami na tinaniman na nila. So, ipapasyal ko kayo doon sa yung kaibigan ko. Psst! Ay!
Tawid tayo dito, dali. Bray! Asan si Mabin? Wala po dito. Nasaan? Sa Tarian po. Ah, mamaya na. So, yun. Ayan yung mga kubo-kubong ganyan. Ayan, imagine nyo kung gaano kataas yan, no? Inakit namin kahapon, oh. Yung paghakbang mo yung tuhod mo nasa baba mo na. So, itong bahay na to. Oo nga, dito yun, oh. Dito yun, oh, dito. Ito tong bahay na to. Ano to, dating sundalo yan si Kuya Bong. Yung si Ate Bel at saka yung dalawa niyang anak na babae kasamang natabunan doon. Yung isa, yung dalawang lalaki survivor, yun yung natira. So, ayan. Ito yung dating checkpoint dati. Natabunan to ng lupa. Saan yung bahay? Itong bahay na. Hoy! Naligaw baga ako. Ito yung kapitbahay kong mayaman. Hindi nagbablog kasi ako. Ito mga kalabuyo. Yan lugar na yan. Ano yan, lampas tao yung lupa dyan. Tapos itong bahay nila parang dito sa pinakang ano na to. Ito yung yung gate nyo, di ba? Ito yung ginawa naming daanan papunta doon sa tabing dagat. Kasi hindi na kami dito makadaan. So, dito. Kasama yung kapatid na actually yung sumunod sa kanya. So, dito muna kami. Payaman ka muna dyan. Kanino na tong bahay? Tara, yayamanin ka na talaga. Ayan. Ito lang yung nakakatuwa pag umuwi ako dito kasi, ayan. Ito na pala yung dati kasi doon yung hardware, oh. Ito, may mga bahay na siya. Ito yung natabunan ng yung part na to. Natabunan. Tapos ito, tingnan nyo, yung lupa na yan, hindi yan yung lupa talagang galing yan doon sa bundok. Natabunan to. Ayan, ang lalaki ng bahay na pala may mga nakatayo ng bahay. So, ayan. Diyan kami dumaan sa gilid. Baka maano ka. So, ayan, ang lalaki na ng bahay. Nagulat ako. Dito. So, ayan, may nagibang bahay doon. Ayan, may magandang bahay na doon. I'm so in love talaga sa mga yung mga bahay na gawa sa kawayan. Eto, andito na tayo. So, ayan na. Kukwento ko na sa inyo. Ito guys, tong bakanting lote na to. Bahay ng barangay kapitan namin. So, halika dito, Bi. Tabi ka lang, pasok tayo. Eto guys, tong bakanting lote na to, dito nakatayo yung yung hardware that time. Hardware siya sa ibabaw kasi ibabaw siyang ganun, tapos may palusong pa siya ng ganun. Doon sa ilalim, siya, restaurant. Ripadors Building. Sa mga makakapanood dito, kung maalala nyo yung Ripadors Building na nag-collapse na maraming namatay. So, ito yun, dito. Dito yun. Yan, dito. Tapos, doon sa part na yun, may yung hardware nila, yung gawaan ng semento. Tapos yan, yung malalaking puno na yan ng kahoy, may daan dyan dati ng laging yan, umulan kasi noon ng magdamag, yung as in lurok talaga yung ulan. Tapos, yan, yung tipak ng bundok, gumuho. Maaga pa, mga alas 7 ng gabi. So, andito na lang kami lahat, yung mga tiyahing ko, kaming mag-iina, andito na. Tapos mga kapitbahay ko, andito na. It happens na naiwan ko yung ulam. Kaya bumalik ako, eksaktong paghakbang ng isang pa ako doon sa pinto namin, biglang may pumutok. Akala ko kung lang kasi, kaya kami lumipat dito, ang expected namin babagsak, yun doon sa tapat namin kasi mayroon doon siguro mga 2 dipa na yung yung buka ng lupa, yung crack. So, yun yung iniisip namin na babagsak, hindi ito. So, ayan, yung bahay dyan, sila Tia Jelly, tapos yung gawaan ng semento nga.
Tapos wala pa yung ganyan mga bahay. Yun lang yung luma na yun doon, yun ang bahay dito. Tapos, ayun, yung isang malaking tipak ng bundok, yung gumuho dyan. Tapos yung pumasok dito. Nakasurvive dito yung yung anak ko na na ngayon, 22 years old. So, yan, ang dami ang dami ditong namatay noon. Napakahabang kwento. May 3 survivor dito. Diyan ka lang tatawid ako doon sa kabila ha. Merong 4 na survivor, 3 kabataan, 2 binatilyo at saka isang bata. Si Ella. Kasi yung lupa, dahil open na ganon, hardware siya, parang napalaman ng ganon. So yung rooftop niya, pumatong dun sa lupa. Yung anak kong 22 years old ngayon, yung huling nakalabas bago nag-flat down yung rooftop. So, wala na kami, totally isolated kami kasi naputol yung tulay sa bayan. Tapos ang daming malalaking landslide dito. Tapos ito talagang kahit yung bus na pumapasok dito sa amin pag hindi namin makita yung bubong. Tapos yung gilid ng kalsada na ayan yung baybay na hindi namin makita yung tabing dagat sa kapal. Para mga 3 tao ang taas ng mga troso, ng mga kahoy, ganon. So, yun. Maraming nagtangkang tumulong dito sa amin dahil sa kapal ng lupa. Maraming tangkang humukay pero iniwanan kami. Ang talagang tumagal lang dito yung mga mega shout out pala sa mga minero diyan sa Benguet, sa Felix Mine, sa Balatok, sa Lipanto at saka sa Zambales, yung kalimutan ko na ba yung minahan sa Zambales. Sila yun talagang dumating sila. Ako yung naandito sa ibabaw kasi talagang hindi ko to iniiwanan. Hindi ko to sila iniiwanan kasi nga ang dami pang tao sa loob. Umaasa ako yung mga tiyahing ko, yung mga kapitbahay ko na malalapit sa akin. Naiiyak ako. Hindi pa sila nakukuha. So, pagising, actually hindi ako natutulog noon eh. Pagka yung umaga na maliwanag na, pupunta ako dito noon. Tapos andito yung mga kapitbahay ko rin na namatayan. Pupunta kami dito tapos naghahapon na ako dito. Gusto kong makuha yung sabi ko nga kahit mga bangkay lang nila. Hanggang sa dumating yun sila Sir Joel. Si Engineer Joelson. Punta ka muna dun, Bi. Dali. Ganyan mo yan. Tapos, punta ka muna doon sa barangay, dali. Punta ka muna doon sa barangay, silong ka muna doon, dito lang ako. Tapos, ayun, hanggang sa sila yung tumulong na bungkal nila yung nakuha nila yung sa ilalim, tapos meron pa palang 4 na buhay doon sa ilalim. Yun na nga yung mga survivor. Sila Ate Bibot, si Ian, si Modesto at saka si Ella. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung bilang pag-alaala sa kanilang mga survivor. Pinagawaan sila ng military ata ang nagpagawa. Ayan yung estatwa ayan yung dalawang parang training pa lang ata yan sila, yung dalawang sundalo. Actually, ako dapat yung bubuhat dun sa bata. Ayun, nung time na yun, hindi na nila ako inalaw kasi syempre risk na sa akin. So sila yung nagbuhat. Nung nahukay sila doon sa ilalim. So sila yung nagbuhat, isinakay nila sa chopper, dinala sa S Avenue. So yan yung batang si Ella, yan. Pinagawa nila ng revolto dito. So yun. Tapos yan yung barangay hall namin. Ito totally yan hanggang doon. Ay may petro na pala dito. Hanggang doon yung barangay hall namin, hindi siya ganong naapektuhan, pero doon sa part na yun kasi sarado yan, sa part na yun may lupa din na pero ito talaga yung grabe. Ito yung sumikat sa balita nung time ng 2004. November 29 yun, 2004. Kaya kada November 29 nananahimik ako kasi kahit na 16 years na yung lumipas, siyempre andun pa rin yung yung parang nagbabalik na nanariwa siya. So, ayan, hindi na siya
Ewan kung nabenta na kasi meron ng pader na nakatayo. Oh. Ah, nung dito ano to eh, private ano din to, private resort to, pag-aari ni Mr. D. So naging amo ko. Tapos ito nung nasira na to, yung sila Ripador yung may-ari nitong ano na to, binenta ata nila kay Congressman Rafi Nantes that time. Tapos church to kasi dati. So ayan na, hindi ko alam kung sino na may-ari. Ayan, naging bakante siyang ganyan for 16 years pati ito. So yun, yan yung ano, yan yung bangungot ng buhay namin lahat dito. Sa susunod kong vlog, ipapakilala ko sa inyo mga survivor naman ng mga kapitbahay ko. No? Sisikapin kong ano sila. So, ayan. Ayan yung bundok. Ayan. May kalsada kasi dyan dati pa. Kaya doon hanggang sa tuktok. So, ano yan eh, yung marupok na lupa. At saka wala diyang malalaking kahoy. Tapos yun nga, yung nangyari yun, lakas ng hangin. Oh my God. Ano nangyari yun? Ayan, nagtanim na ng, marami na nagtanim ng ano. Yan ko lang nakita na, ang lalaki na ng puno, oh. Tiyan mo. Mabuti pa nga ngayon, may mga puno. Yan doon kasi, kitang-kita mo yung itsura ng lupa na natitibag siya dyan. Wala siyang kapunuan. Yun lang yung mga ilang puno ng pine tree sa taas. Yun lang makikita mo. Pero ngayon, ang daming puno, oh. Makikita nyo mga kalabuyo. So, yan. Tsaka may mga bahay na rin. Dati nun, yung mga ilang nakatira dyan, ayaw na nilang bumalik kasi nagkapobya sila. Ang dami ditong umalis after nun, ano, nung 2004 na yon, yung disaster na yun na nangyari sa amin. Ayun pala yung ano, oh. Kasi yung na-trauma sila. Pero ano rin, nakakatuwa rin kasi may magaganda na yung bahay na nakatayo, may mga ganito na. So, ayan. Tapos, yung mga nakuha namin pala dito na mga buhay pa na survivor, dinala namin doon sa sa La Juliana, nilipat namin doon. Na may bay kami diyan, hirap na hirap kaming dumaan kasi yung ang daming kahoy. Tapos madilim kasi blackout na noon, wala nang ilaw. So, yun. Yun ang kwento ng lugar namin. So, may papakita pa ako sa inyo. Tawid ulit tayo. May papakita pa lang. Nalingunan ko lang siya. TV Patrol. Ayan. Kasi mga taga-channel to yung unang naka-interview nun sa akin. Sila yung si Jing Reyes, yung team ano yun? Yung na-promote na pala siya ngayon, siya yung parang head ng team nung yung hearing nila sa Senate para sa franchise. Ano pa lang siya ng field reporter. So siya yung isa siya sa mga naka-interview. Dito ko naging that time nung ko nakilala, naging kaibigan si Alex Santos. Ayan, tsaka yung ibang mga taga Channel 7, Channel 5. Yun. So ito, kasama nung Ribulto. Ito pala. May ganito pala dito. So, yan. Papasyal ko kayo dun sa beach na pinaglipatan namin nung mga na-rescue namin. So, ayan. Naabot na po kayo ng ulan. Diyan ka lang, Bea. So, ayan, umuulan. Ayan, buhay na Ito, yung bahay dito, kaklasiko. Ayoko dumaan sa Petron. Saka na lang, baka bukas. So, yun ang kwento ng Ripador, mga kalabuyo. So, hanggang dito na lang muna. Bye-bye.